Hello, hello. Hello, 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 Mike. Hello, hello, hello. Ako po si Sharon, ang pangalawang magsasalita para sa Word of God ngayong umaga. Bago tayo mag-umpisa ay simulan muna natin ito na panalangin. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagkumbabang puso. Hinihiling po namin ang iyong gabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo pa ang bawat isa at umagmitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na reaksyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kaming magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob upang masunod ang iyong nais sa aming buhay at gamitin ang aming mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Dinadala namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming makapangyarihang Ama. Amen. Good morning mga kapatid. Sa umagang ito, ako ay magsisimula sa 1:3:16. Igihigugma ngayon sa Diyos ang kalibutan, mao maghihatag niya ang iyang bugtong anak, aron kasi bisan pinsa nga mutuo kaniya, dili malaglag kundili makaangkon hinuon o kinabuhi walay katapusan. Yes, amen and amen. Dahil sa sobrang mahal ng Diyos ang lahat ng tao, kaya binigay niya ang kanyang kaisang-isang anak na si Jesus. Para sa atin, kapag naniniwala tayo kay Jesus, hindi tayo mapapahama kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan para walang katapusang saya. Bukod sa pagmamahal, pagbibigay o sakripisyo ni Panginoong Jesus at ang kanyang promise ng eternal life, gamit ang simpleng salita ng pag-ibig, life and forever. Meron akong simpleng explanation about dito. God so loved the world. Sobrang mahal lang Diyos ang mundo. Alam mo na mahal tayo ng Diyos. Parang ganoon kamahal. Sobrang-sobra. Na kahit nagkamali tayo, ay hindi niya tayo pinabayaan. Sakripisyo niya ang isa-isang anak niya upang tubusin ang ating mga kasalanan na nagawa dito sa mundo upang tayo ay magkaroon ng freedom, magkaroon ng kalayaan mula sa ating mga kasalanan. Utang natin kay Panginoon ang ating buhay. Kung kaya't ako bilang isang taong iniligtas ng ating Panginoong Hesus at tumanggap sa Kanya bilang siya ang aking tagapagligtas ay nilalaan ko ang aking buhay sa Kanya upang makapaglingkod sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, pag-i-evangelize dito sa kalsada upang marinig ng mga tao, upang
tumutukoy sa paghiwalay sa Diyos at walang hanggang kaparusahan. Ayon sa pagmamahal ng ating Panginoong Hesus Kristo, ay tinubos niya tayo sa ating pagpapakasala. At ang mga taong hindi marunong tumanaw ng ang utang na loob ng Panginoong Hesus ay may mga katumbas na kaparusahan na matatanggap nila pagdating judgment. Ngunit ang kaloob ng Diyos sa halip na parusa, dahil mahal tayo ng Diyos, nag-aalok ng Diyos ng libreng regalo na hindi pinaghirapan o pinagtrabahuan. Sa sobrang mahal tayo ng ating Panginoong Hesus, paulit-ulit na tayo pinatawan sa ating mga kasalanan. Imbis na ang kanyang isipin ay parusahan tayo, ang kanyang ginawa ang binigay na sa atin ay mga chances at pagmamahal. Upang ipakita sa atin na hindi niya tayo pinabayaan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang regalo nito ay makakatip lamang sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, hindi sa sariling gawa. Yes, amen. Hindi tayo maliligtas sa ating mabuting gawa, kundi maliligtas tayo sa pamamagitan ng ating pagsunod sa mga kalooban ng ating Diyos Ama, sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabuting gawa na ayon kay Panginoong Hesus Kristo. Madaling salita, isa na kamamatay na sahod ng kasalanan at sa libreng regalong buhay mula sa Diyos na nagbibigay na si Jesus ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Na kung pipiliin lamang natin sundin si Panginoong Jesus, ay mapupunta tayo sa kabutihan at hindi sa kapahamakan. Amen. Tatlong versikulo, 1:14-6. Isos ingon kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhing walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Amen. Ang pahayag ito ni Jesus na siya ang tanging daan sa kaligtasan at pagkipagsundo sa Diyos Ama. Pinakita nito na sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at pagkabuhay muli, siya ang tulay patungo sa langit. Tulugan na 1:14, ako ang kahad, the way. Ipinapaalam ni Jesus sa atin na siya lamang ang daan at wala nang iba patungo sa kaharian ng ating Diyos Ama. Isos ang tanging landas o tulay na nag-uugnay sa tao patungo sa Ama. Hindi ito lamang turo, kundi siya mismo ang paraan upang makalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, at ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Ako ang katotohanan, the truth. Si Jesus ang kaganapan ng katotohanan ng Diyos at katuparan ng mga hula sa Biblia. Siya ang tanging otoridad na naghayag kung sino ang Diyos. Nakatuwid, nasa kay Panginoong Hesus ang katotohanan na nakasulat sa Biblia at wala sa kung ano at kung sino mang mga propeta o mga Diyos wala namang katotohanan ang mga sinasabi. Nakatuwid na sa Biblia ang katotohanan, mga kapatid. Basahin lamang natin ito at alalaman natin kung ano ang sakripisyo at pagmamahal ng ating
Jesus upang tayo ay mailigtas at magkaroon tayo ng eternal life, buhay na walang hanggan, buhay na walang kalungkutan kung tayo lamang ay susunod sa kanyang kalooban. Ako ang buhay, the life. Si Jesus ang nagbibigay ng spiritual na buhay. Maaangat sa sarili natin na iba ang feeling pag wala tayo Isang Kristo sa ating buhay. Parang wala tayo mapupuntahan, ang lungkot ng buhay, wala tayong direksyon sa buhay. Imbes na mapunta tayo sa kabutihan ay napapaniwara tayo kung wala tayong Diyos na sinusunod na niniwalaan. Kung mapapansin mo, inuuna mo si Panginoong Jesus at ang kanyang mga kalooban ay hindi ka mawawala sa kabutihan. Mapupunta ka sa kabutihan at hindi ka mapupunta sa kasamaan. Dahil isip mo na hindi ito kaloob ng ating Diyos Ama at hindi dapat natin ito gawin. Makatuwid, Juan 4:6 ay tayong mga tao kapag inuugnay natin at inuuna natin si Panginoong Jesus ay sigurado hindi tayo maliligaw ng landas. Nasa kanan kay Panginoong Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay na ating hinahangad. At yun lamang po. Papunta na tayo sa versikulo 1:1-12. Isang nagtawag kung mituo mali at ihatagan niya o patungod na mahimong anak sa Diyos. Ang talong nito mga kapatid, lahat ba ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay binagyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos? Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan upang gawin ang tama. Gamitin natin ito sa tama at kung sino man ang tumanggap sa Kanya ay may karapatang tawaging anak ng ating Diyos Ama. Sa mga katuwid, binigyan tayo ng pag-iisip at kalayaan ng ating Panginoong Jesus kung tayo ay susunod ba sa Kanyang kalooban o hindi. Ang ahihitan ng ating buhay ito ay tungkol sa ating mga maling desisyon. Kung tayo man ay napaniwara dahil yun sa ating mga maling desisyon at nawala ng paniniwala kay Panginoong Jesus. Spotify Premium. Upgrade. Yan lang tayo na alam natin ang katotohanan. Ang kailangan lang natin gawin ay ang maniwala na ano man ang tumanggap sa Kanya ay makakarating sa kaharian na walang hanggan. Ang limang versikulo 1:36. Ang luto sa anak ay kinaburing tayo. Aman ang dili mo to sa anak, dili makabaton sa kinabuhin tayo. Pagpamili hinoong kanaya ang kapumot sa Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ang paniniwala kay Jesus ay hindi lang basta pagkilala sa Kanya, kundi pagtitiwala sa Kanya bilang ating
gusto natin mailigtas, ang kailangan na natin gawin ay tanggapin natin na walang ibang daan, walang ibang magbibigay sa atin ng kaligtasan, kundi si Panginoong Hesus lamang. At kung tayo ay susunod sa kanyang mga kalooban, ay matatanggap natin ang buhay walang hanggan at makakapunta tayo sa kaharian ng Panginoong Hesus. Amen. At yun lamang po ang aking masasabi sa 5 versikulo. Bago natin ito tapusin, samahan niyo po ako na manalangin para sa ating sinner's prayer. Amen. Samahan niyo ako manalangin at sa mga nakikinig dito na mga dumadaan, manalangin tayo sa sinner's prayer. Jesus, ikaw lang ang daan patungo sa langit. At inaamin ko na hindi ko kaya iligtas ang aking kaluluwa sa sarili kong paraan at gawa. Ang iyong Ama na aking Diyos na nagmamahal sa akin ng lubos ay gumawa ng daan para ibigay ka sa akin bilang kanyang regalo. Ikaw ay matuwid at banal. Nais kong patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Nais kong ihandog ang aking buhay sa iyo bilang kaaya-aya at katanggap-tanggap. Pinubuksan mo ang aking pintuan ng aking puso at itatanggap kita bilang personal kong tagapagligtas at Panginoon. Sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Diyos, ako ay magpawalang hanggang magpapasalamat sa ibinigay mo walang hanggang buhay sa pamamagitan mo. Dahil sa iyo, Jesus, ako ngayon ay anak ng Diyos. Ayusin mo ang aking buhay ayon sa nais mo upang aking maranasan ang pinakamagandang plano ng aking Ama sa langit. Pagbayan ako sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang maibahagi ko ang kapangyarihan ng aking tagapagligtas. Gawin mo akong nakasunod mo upang aking maihandog ang mundo sa Diyos. Lahat ng aking gagawin ay para sa iyong pangalan at kalawalhatian. Salamat, Jesus. Aking hinihiling ang lahat sa iyong pangalan. Amen. Amen. Bago tayo magtapos sa ating pagbabahagi ng mga salita ng Panginoong Hesus, ay karoon muna tayo ng panalangin sa pagtatapos. Ngayong January 31, 2026, natapos ang aming Evangelyo dito sa Alina. Alina malapit sa University Academy at malapit din tayo sa Santos Hospital. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa pagkakataong kami ay muling magkasama. Sa pagbahagi, natuto